Ngayong araw na ito ay ituturo ni Kabrad kung paano magnegosyo. Correct, mga Kabrad. Ayan. Ituturo niya kung paano kumita kahit konti lang. Itong sa pamamagitan nitong mga mani na to ay kikita ka, no? Ito, isang plastic nito ay 3 kilo. 3 kilo, 3 kilo. Yan. Ganyan ako bumili. Pinapaano ko yan, separate ko, segregate. Sinasabi ko, i-kilo ninyo ng bawat isang plastic 3 kilo. Kasi, pag nagluluto ako, 3 kilos lang lagi. Ganun, 3 kilos lang. Yan. So, magninegosyo tayo ng mani, mga Kabrad. At ituturo ko sa inyo kung paano kumita ng malaki sa mani. Kasi ang mani, napakasarap, napakamura, yung raw material niya mura, pero mabibenta mo ng may kataasan. No? Katulad nito, itong mani na to, sa ngayon, kasi parang meron ako nakita sa may sa Alabang na parang dollar ang mani. Tumataas, bumababa. Nung binili ko siya, 100 per kilo, pero dati 112, minsan 117, ganun. Pero bumili ako ng 3 kilo. Tigta 3 kilo. Dahil iluluto ko para ipapakita ko nga sa video na to kung paano magnegosyo. Ayan, ng mani. Yun nga, 100 per kilo. 100 per kilo, no? Ayan, 100 per kilo. Tignan ninyo ang kakalabasan kung magkano ang puhunan at ang kikitain. So, mga Kabrad, stay tuned lang kayo sa video na to at matututo kayong magnegosyo. Simpleng negosyo, kikita kayo. Bago ko po iluto itong mani, nililinisan ko po ito bago ko iluto. Take note, mga Kabrad, to yung maning hubad. Maning hubad. Ayan, wala na po siyang balat kasi mapait po yun yung balat niya. Nabalatan na siya, kaya matingkad na yung kulay niya. Hindi na siya yung brown color o bright color na siya. Bright color na kasi nahubadan na siya. Natanggal na yung parang filament niya na nakabalot sa katawan niya nung mani. Ayan. Ayan. Nililinis ko po ito sa pamamagitan ng yung inaano sa screen para mahulog yung mga dumi. Tapos ay isa-isa kong pinupulot yung mga marumi, yung mga dumi, yung mga makikita mo na talagang dumi, literally. Mga mani na bulok na, ganun, na napasama, nasira na mukhang hindi na makain. Ganun, mga Kabrad. Eto po, may mga lalagyan tayo, lilinisin na natin. No? So ito munang isa-isa lang muna ang gagawin hindi pwedeng sabay-sabay. Isang by group. By group po ang pagluto niyan. Laging 3 kilo ng 3 kilo. Ayan, buksan na natin. Ayan. Buksan na natin. Ayan. Ngayon, pipiliin natin yung mga makikita natin na dumi. So, pipilian natin ito. Ayan, So, wala tayong nakikita yung mayroon pang may mga balat. No, ito yung mga konti ng ganyan natatanggalin natin. So, ito malinis to. Kung nabili ko na to. So, i-try natin itong isa. I-try natin itong isa. Buksan natin to. Baka may makita tayong marumi. Ito yung another 3 kilo Ayan.
Tingnan ninyo, titignan ninyo kung may mga dumi bago nyo iluto ang mani. Ito, hubad na mani ito. Hubad na mani. Wala na siyang damit. Kumbaga, natanggal na yung filament niya. Ito, yung katulad nito. Mayroon pang natirang konti. Oh. Ay, ito yung ano na to eh. Natanggal na pala. Parang ano na yan. Yan, tanggalin na natin siya. Ihiwalay na natin yan. Yung mga hindi magaganda, ihiwalay na natin. Ayan. Oh, so wala pa lang hindi masyadong maganda. Walang napasama na mga meron pang balat. Okay. Ang susunod na gagawin natin ay i-screenin natin siya, i-screenin natin. Ito po mga kabrado, yung pangtakip ng pagkain, malinis po ito. Ang gagamitin kong pang-screen niya para malaglag yung mga dumi niya, dumi. Ayan. Tignan niyo po may malalaglag pong dumi yan eh. Yung mga maliliit na dumi. Ayan o. No, ayan po, nalagdag po yung mga dumi, oh. Ginagawa po ito bago natin iprito ang mani. Ayan. Para malaglag po, para hindi po humalo sa mantika. Ayan o, nakikita niyo po ba yan? Dumi na yan. Yan. Ayan po, Yan, tinatanggal po natin yung mga dumi na yan bago natin iluto yung mani para malinis po yung mani. Introduce ko po ang paglulutuan natin ng mga mani. Ito po ay yung 3 kilo ng mani. Yung bawat grupo ng tigta 3 kilo ng mani. Ayan. Ito po yung paglulutuan natin, mga kabrado. Tingnan ninyo, Ayan. One at a time lang po. One at a time. Isa lang po. Ito, kunyari, let's say, ito po, luluto natin muna. Then susunod ito. Then susunod ito. Mga kabrada, papakita ko po sa inyo. Maghiwa po muna tayo ng bawang. Kasi masarap po ang mani pag may piniritong bawang. Ayan, hiwain muna natin yan ha. Lalagyan natin ang ating paninda ng bawang kada isang lalagyan. Magluluto na tayo mga kabrad. Painitin muna natin ang kawali. Sa bawat 3 kilong iluluto natin na grupo ng mani ay kailangan ay maglagay tayo ng 1 cup ng mantika. 1 cup lang po para sa 3 kilo. Huwag po nating damihan masyado. Ayan po, lagay na po natin ang mantika. Yan. Ganyan lang po karami ang ilalagay nating mantika. Bago po natin lutuin yung mani, unahin po muna natin yung bawang. Lutuin na natin yung bawang. Huwag po natin isasabay sa mani ang bawang. Ayan, niluluto po natin ahead. Para yung pong lasa ng bawang ay mapunta sa mantika na paglulutuan ng mani. Para kumapit po yun sa mani mismo. Pero hindi po natin iluluto yung mani na ay yung bawang nakasama yung mani. Hindi po, dapat hiwalay po kasi baka ma-overcook po yung bawang eh. Siguruhin lang po na mapa-brown natin ang garlic at crispy dapat bago natin hanguin ha. Ayan medyo ano na siya, medyo brown na pero dapat ano yan, crispy yan bago natin hanguin. Ayan po, brown na po yung ating
ating garlic. Kunin na po natin bago sunod. Ayan. Ito na po, nakuha na po natin. Lalagyan po natin sa platito. Ayan. Then, bubuduran po natin yan ng asin. Iodized salt. Ayan po, binubudburan ko na ng iodized salt. Binubudburan ko na para magkalasa. Iodized salt. Yan. Konti lang naman. Ayan. Ngayon ay bubuksan na uli natin ang stove. Sa mahinang apoy lang, mahina, huwag yung masyadong malakas, yung katamtaman lang. Kasi dapat katamtaman ng pagluto. Ito po ilalagay, since mainit na po ito, ilalagay na po natin yung ating 3 kilong mani. Ayan. At mga kabrad, tandaan po natin, ano po ito, habang nagluluto tayo, itatimeran natin siya. Start ko na kasi nilagay ko na eh. Hanggang 20, more or less 20 minutes. 20 minutes ang pagluluto ng mani. Hinahalo mo ng continuously, walang tigil. Walang tigil po mga kabrad. So, umpisa na po natin ang paghalo sa mani. Ganyan. Hindi po kailangan na nakalubog ang mani sa mantika. Kasi po, pag yan po ay nilulubog nyo sa mantika, malulugi po kayo sa mantika. Dapat konti lang yung tama lang na malagyan ang lahat ng mga mani. Tapos meron pang mga konting natitira na mantika. Ganon. Huwag po ilubog kasi masasayang lang. Ang system ko po ng pagluluto ng mani ay pinapalitan ko po kada isang set o kada 3 kilo ng mani na niluluto ko ay panibagong malinis na mantika ang ginagamit ko. Panibagong malinis na mantika. Ganun. Hindi yung pinag-anuhan mo sa kasi may matitira po dito eh. Pag ano po natin siya, dinray ng mani sa ating sa ating string, tutulo pa po yung mga mantika niyan eh. Tutulo pa po yung mga mantika niyan. Mga more or less 20 minutes po ang pagluluto rito. Wala pong hinto ang paghalo. Hindi po pwedeng hintuan. Kasi baka mayroong maluluto na yung agad, yung iba, mauunang matoasted. Tapos yung iba hindi pa, kaya dapat walang hinto ang paghalo ng mani. Ayan o, tignan niyo po, wala pong sobrang mantika yan o. Hindi ko po binabad sa mantika yan, hindi ko po yung hindi siya lubog sa mantika. Ganyan lang po ang pagprito ng mani. So far nakaka 2 minutes na tayo. 2 minutes, more than 2 minutes na. So remember, ang pagluluto nito ay 20 more or less minutes. Ang pagluluto nito para sure na ma-roasted natin or maprito ng gusto. Para malutong ang pagkakaluto ng mani. Malutong siya. Pag kinagat mo, ay talagang nagka-crack siya talaga, halos tumunog sa ngipin mo. Ganyan, tuloy-tuloy lang yan, 20 minutes more or less yan, depende yan eh. Pag nakita mo na roasted na siya, pwede na kahit na wala pang 20 minutes. Pero pag hindi pa siya roasted masyado, lampasan mo ng 20 minutes. Pakiramdaman lang ang pagluto nito eh. Wag na kayo magluluto ng mani na kulang sa pagkakaluto. Hindi po masarap yung ganon.
Ayan po itsura niya. Oh, nakaka 10 minutes na po tayo mga kabrad. 10 minutes na. Oh, parang ano lang, na-roast lang ng konting-konti pa lang. Tignan natin nasa susunod na 10 minutes. Kung ano na ang itsura niya. Ayan po, malapit na po mag 20 minutes. Mga kabrad, malapit na. O, tignan ninyo ang pinag-iba. O, palagay ko lalampas tayo ng 20 minutes dito. Kasi mukhang hindi pa siya roasted ng gusto eh. Dapat roasted siya ng gusto para crunchy siya. Ayan, 20 minutes na po ang nakalipas. Pero niluluto pa rin natin kasi parang hindi pa siya talaga luto-luto. Dapat yung tamang luto. Yung tamang luto ang makuha natin. Yung crunchy. At talagang luto na luto. Tingnan natin kung hanggang saan tayo makakarating. Bago makita natin na talagang luto na siya. Minsan kasi mga 19 minutes lang, okay na eh. Medyo nagda-dark na siya eh. Nagba-brown na eh. Pero ngayon hindi pa nag-brown, no? Pero yan, pag yan mo, tuloy-tuloy pa rin naluluto yan eh. So 21 minutes na po mga kabrad. Anyway, siguro pwede na po ito. Papatayin na natin dahil patuloy pang naluluto ito eh. Ang mangyayari po dito ay i-transfer natin to sa drainer. May drainer po tayo eh. Sandali lang po. Ayan, papatayin ko na po. Pero hahaluin ko pa rin muna. Kasi mainit po yung ilalim niyan eh. Para hindi po masunog na sa ilalim. Pinatay ko na yung apoy. Ayan o. Na natin sa drainer. Ayan, ilalagay ko na po Ayan. Para ma-drain po ang mantika niya. Yung konti lang na mantika niya. Yan, para ma-drain po. Tapos pag na-drain na natin yan, ay i-set aside muna natin para lamigin natin. Yan. Ito po, ipapakita ko po yung na-drain na mantika. Oh, ayan, nakita niyo po yung mantika na yan, yung maitim-itim na yan. Yan ang tatanggalin natin, yung excess na mantika. So, nakatipid po tayo sa mantika, yung tama lang. Hindi po tayo sumobra sa paggamit ng mantika. Yan. So, ituloy pa rin po natin ang pagde-drain. Ito na mga kabrad, yung 2-3 kilo. No, magkasama na rito. Ngayon, ito naman yung kakaluto pa lang. Mainit na mainit pa to. Ito, ihahalo na natin dito yung pangatlong 3 kilo. Ayan, ihalo na natin yan. So, mainit pa yan. Habang inaantay natin na lumamig, ay tuturo ko sa inyo yung mga dapat pang gawin. Ito mga kabrad, yung nabili natin na gagawin nating container ng mani natin. Binili ko to sa Alabang Public Market. Kaya nga pala, maganda na pala yung Alabang Public Market nila. Natapos na yung pag-construct. Dito tayo sa Alabang Market mga kabrad, bibili tayo ng sealer nung yung garapon ng mani natin. Papakita ko sa iyo, bibili tayo ng sealer nung mani na niluluto natin. Maganda yun. Ito mga kabrado, dito tayo bumibili ng mga ng mga ganito. Saka yung sealer. Sige, pabili ng sealer. 5 ganon. Ay, 5. Mga 3 lang. Yung sa small, ito yung small yun, di ba? Ganito.
Ganito oh, yung pansil ng ano natin, yung ganito oh. Yan, bili tayo ng ano dito. Ito na. Okay, pabili nito ah. Tapos dito rin tayo bumibili ng ano ng mani, yung niluluto natin na mani. Yan. Ito, bumili tayo ng 4 na po para rin sa 9 na kilong ano natin, mani. Ayan. Pero bago natin to gamitin, ay papakita ko sa inyo yung mga ginawa ko na mga sticker. Ito mga sticker to eh. Sticker to na ilalagay natin dito sa ating mga bottle, no? Maganda para meron siyang pangalan man lang, no? Ito pinagawa ko to, bimili lang ako ng ano ng sticker paper oh, tapos pinaprint ko lang. Itong sticker paper ay halagang ano lang to eh, nasa 35 ganyan. Mura lang to eh. Ganun lang oh, ayan oh, yung white tapos yung isa medyo dark. Yan oh, tapos pinagawa ko na lang na sticker. Nag-ano lang ako, nag-design lang ako sa laptop ko. Tapos nung na-print na, gunting ko, ito nga oh. So nagunting ko na to, ito na lang, nag-isa na lang, hindi ko pa nagugunting oh, gugunting ko na rin. Ayan. Yan ang mga nilalagay ko. Sa pagpaprint naman, ang print lang ng isang sticker, isang papel ay 10 piso lang naman. Tapos marami na yun. Siguro mga nasa 30 na yung sticker na nagagawa ng 30 na. Ngayon ito, lalagyan natin ng sticker yung mga bottle. No? Mahirap nga lang tanggalin yung sticker eh. Yung takip ng sticker. Ayan o, katulad nito. Ayan. Ayun, natanggal ko na, no? Tapos ilalagay mo lang dito, ganyan, sa gitna. Ayan o, ayan, ganyan. Ha? Maganda na o. Lahat yan, lalagyan natin yan. Habang pinalalamig natin yung mani natin kasi mainit pa eh. Titimplahan pa natin ng asukal tuloy ng asin yun. So habang pinalalamig pa natin yun at magpapacking tayo at bago natin lagyan ng asin yun, gawin muna natin to, lagyan natin ng label ang ating mga bottle. Maliliit na bottle lang to. Siya nga pala, yung mga bottle na ganito, ano lang, 6 pesos ang isa. 6 pesos ang isa lang nito sa Alabang. Pero dito sa mga palengke na mga local na market or palengke, siguro mga 7 yan. 7. Doon sa Alabang mura-mura. Doon ko rin nabili yung ano eh, yung peanut, yung mani, 100 per kilo. Ayan, ito lang mahirap dito yung pagtatanggal ng sticker, yung takip ng sticker. Tapos yung paglalagay madali na. Ganyan lang kasimple. Ay. Dali. Ganyan lang kasimple paglagay niya, no? Yan, ganyan lang. Yan. So maglagay pa tayo ng isa pa para ma-demonstrate ko lang sa inyo mga kabrat. Ayan. Tapos ilalagay ko na para tuloy-tuloy na. Ayan. Yan o. Oh. Yan o. Dinisign ko lang yan sa computer ha. Yan. So puputulin ko muna rito. Ilalagay ko muna lahat yan bago natin timplahan yung mani. Pag nalagay ko na lahat. Okay? Ayan po mga kabrad. Lalagyan na po natin ng pampalasa itong ating fried mani. Kasi po, ito po ay 9 na kilo. Sa bawat nilalagyan ko ng asin na 3 kilong mani, 4 na ganito scoop po. 4 na ganitong scoop. So since
9 na kilo yan or 9 na kilo, ang ilalagay ko po ay 4 times 3, no? Kasi tatlong 3 kilo eh, di 9. Then, 4 na tatlo, 12. Bali 12 po na ganito ang ilalagay ko dito. Kasi po gusto po ng mga tao yung may lasa talaga eh. No, ayan o, meron pa po siyang mga manti-mantika, kaya kakapit po yung asin dyan. So, 12 po ang ilalagay natin dito since 9 na kilo po yan. So, lagyan po muna natin ng 4 na ganito, scoop, bago hahaluin. Tapos, ganun po, lalagyan na naman natin, hahaluin na naman natin. Tapos, lagyan naman natin, haluin natin yan. No? So, nakakalagay na ako ng 4 na scoop. Haluin po muna natin para mag-even po yung ano niya. Mag-even po, dami po nito. Ayan, no. So maglalagay naman po tayo ng 4 na scoop na naman para dun sa ano, para bali na 5 scoop na, 5, 6, 7, 8. Ayan, hahaluin muna natin bago natin ilagay yung 4 na huling scoop. Kasi madami po ito eh, dapat maglasa to eh. Ayan. So ilagay na po natin yung 4 pang scoop ng asin na iodized salt. 1, 2, 3, 4. Yan. Ayan na. So, yan lang po. Yan. Sakto na po yan. Para malasang malasa po. Alam niyo naman yung asin. Yung pampasarap po talaga yung pampalasa yan eh. Kasi hindi naman po maganda kung walang pampalasa. At yung sa experience ko po, pag kulang-kulang yung asin na ilalagay mo sa nila, walang lasa, dapat dagdagan pa ng asin kasi yung mga naibenta ko na nun, ganun ang sinasabi. Yan. So magpapaking na po tayo mga kabrad. Nahalo na natin ang gusto. Asin na siya. Yan, asin lang po ang nilalagay ko naman eh. Ayan. Ayan po, packaging na po tayo ng ating mani. Ayan, pupunuin po natin to. Isa nga po pala mga kabrad, ang isang puno po nito pag binibenta natin ay 50 pesos. 50 pesos to. Pag binibenta natin. Ito pala yung ano natin, yung ating yung piniritong garlic. No, lalagyan natin siya ng garlic kada ano. Ayan o. Sa kalagitnaan, lalagyan po natin ng mga 3 piraso. Then, lalagyan pa po natin ulit ng mani. Yan. Ganyan lang po. Tapos sa ibabaw ng mani, lalagyan pa natin ng mga 3 hanggang 4 na piraso. Ganyan po. Tapos, tataktakin po natin siya para pumasok po ng gusto. Then, dadagdagan po natin para magpantay na. Ayan, sarado na po natin. Para punong-puno po siya. Ganyan lang po yan. Lahat po ng batter, ganyan po ang proseso. So, punuin muna natin ng kalahati. Lalagyan muna natin ng kalahating laman. Lalagyan ng piniritong garlic. Tapos lalagyan uli ng mani. Yan. Tapos lalagyan uli ng garlic. Yan, mga 3 pirasong garlic. Tapos lagyan uli ng mani. Para mapuno. Ayan. Ayan. Tuloy-tuloy lang po tayo mga kabrad. Hanggang sa maipak na natin lahat ng mga to. Tiyagaan lang talaga pag naghahanap buhay. Pag may tiyaga, may nilaga. Kasabihan nga ba? Yan o.
Takpan natin. Takpan. Ayan mga kabrad, napuno na natin to lahat to. Itong mga apat na po ito eh. Pero parang nabilang ko mga 42. Nasobrahan yata ng dalawa yung binigay sa atin. Ngayon, marami pa tayong natira. Ang dami pa oh. 9 na kilo na niluto natin. Pero meron naman tayong mga rito. Mga container pa na malalaki nga lang. Pero alam ko na rin yung prices ng malalaki. So ilagay natin to. Ilagay natin itong natira dito sa mga lalagyan ko na mga reserva ko na malalaki oh. Okay? Ayan, natapos na mga kabrad. So nadagdag ay 6 na ganito. Yung malalaki, 6. 6 na malaki yung nadagdag ito. Ayan o, 6 na malaki. Ito na mga kabrad, no? Nilagay na natin dito. So 4 na po ito. Tsaka 6 tong ganito, 6. 6 ito. 300 grams pala to. Sinabi ko sa inyo kanina 250 grams. 300 grams. Ito ang 100 grams ang laman. 50 pesos. Ito, pinipresyuhan po natin to ng 130 na lang. Kasi mas marami to eh. No, although ito 100 grams ay 50, hindi po natin ginawang 150 to 130 lang. 130 pesos ko lang po pinipresyuhan yung 300 grams na malalaki na katulad nito. So mga kabrad, ang susunod po natin gagawin ay lalagyan po natin ng seal ang ating mga bote na may lamang mga peanut, no? Kasi mas maganda kung ibenta natin to ng nakasil kaysa sa binibenta po natin na ganyan eh. Ito po, nakabili po ako ng ganito. Yung isang ganito po, 30 pesos. No, para sa malalaki po ito eh, sa malalaki. Ito po, nakabili rin po ako nitong 30 pesos din. Itong mga sa maliliit dito. Ito po yan, marami ko yung sa maliliit na nabili. Ilang piraso to. No? Ang isang plastic po na ganito ay 30 pesos. 5 po ang laman, 50 piraso ang laman, 30 pesos. Ipapakita ko po sa inyo ngayon kung paano po sinisil ang mga botelya. Ang mga bottle ng peanut natin, no. Muna nilalagyan ko ng ganito. Ganyan, no. Pakita ko muna tong 4 sa inyo na lalagyan ko ng seal. No, ayan, nakikita niyo po ba yan? Ayan, ganyan. Ayusin muna natin bago natin i-seal. Ito po yung hot gun. Ano ba tawag dito? Heat gun po ito. Nabili ko po ng yata ito 1,300, parang ganon. 1,300, yun po. So madali lang pong mag-heat gun So nalagay ko na po yung seal niya. So papainitin ko na lang to. Tapos hahanginan ko na lang na ganyan, Ayan, hinahanginan ko lang. Ayan, nasil na po agad, Ang galing, Ayan, pakita ko pa po sa inyo to. Ayan, nasil na, Hinanginan ko lang siya, no? Tignan nyo, hindi pa nasisil yan, sisil natin. Ayan, ganyan lang po kadali. Para hindi po nagagalaw yung loob, para gusto pong bilhin ng mga mamimili kaysa sa walang seal, no? Ayan, ganyan po. Ayan mga kabrad, natapos na po. Na-seal ko na po lahat. Pati itong malalaki, na-seal ko na rin po itong maliliit. Ngayon mga kabrad, ay kukwentahin po natin yung nagastos natin at yung kikitain natin, yung puhunan at income. So may binili po tayo na mani, 9 na kilo, 100 pesos ang isang kilo, bali 900 po yun. 900, no? Yung po puhunan po natin yun. Tapos, ito pong container, itong maliliit na to, 6 pesos po ang isa nito.
6 pesos po. Kwentahin natin, 6 times 40 is equals to 240 po yung container na maliliit. 240. Then, ito pong container na malalaki ay 8 pesos po. Ang isa, 8 pesos. 6 siya. 8 times 6 equals 48. 48. No? Pagpalagay natin na ang nagastos po natin sa mantika ay 50 pesos kasi tatlong ano lang po yun eh. Tatlong cup lang eh. Na mantika. Dun sa 9 kilos. Tatlong cup na mantika lang po yung nagastos natin ay nagamit natin. So 50 pesos na lang po yun. Oh. Ngayon, dun po sa LPG, pagpalagay natin yung nagastos natin sa LPG ay 50 pesos na rin lang. Sa sealer po, so ang nagastos na lang natin sa sealer kasama na itong malalaki pagpalagay natin ay 30 pesos kasi 50 pieces po ng sealer ay 30 pesos lang eh. So pagpalagay po natin 30 pesos lang lahat yung sealer nito. 30 pesos, ayan. Eh yung sa sa heat gun, pagpalagay natin na 20 pesos po 'yon. 20 pesos po yung electricity na nagamit. So ano pa po ba? O yung ano na lang, yung asin po, pagpalagay natin 10 piso po yung nagastos natin, nalagay natin na asin na iodized salt. So, kwentahin po natin lahat yun ay kwentahin po natin 900 plus 240 plus 48 plus 50 plus 50 uli plus 30 plus 20 plus 10 equals 1,348 po ang ano natin, ang puhunan. Yan lang po ang puhunan natin dyan 1,348 puhunan. Ngayon ito po, tignan po natin ang kikitain natin. Ito 50 pesos, apat na po. So, apat na pong 50 pesos, 50 times 40 is equals to 2,000. 2,000 po ito pag nabenta. 2,000. Ito po, pag nabenta itong malalaki na ito, 130 ang isa, times 6. 130 times 6 equals 780. So, maibibenta po natin ng 2,780. No? Yan po yung gross income. Gross income. O, ibawas po natin yung puhunan sa gross income. Yung puhunan ay 1,348 minus 2,780. Ito po ang kita natin. 1,432. 1,432. Ayan po ang kita natin. 1,432 sa lahat ng ito. No? Ano po sa tingin nyo mga kabrad? Okay po ba yon? Sa puhunan mo lang na 1,348, kikita ka na ng 1,432. Ha mga kabrad? Ayan, yan po ang negosyo natin. Pwede po natin i-negosyo ito ng consignment. Ibigay po natin sa mga tindahan. Dito po, pag nabenta nila ng 50 to, ay binibigyan ko po sila ng 5 piso ang isa. Dito po, pag nabenta po nila ng 130 to, binibigyan po sila ng 15 pesos. O, ayan mga kabrad. So sana ay nagustuhan nyo ang video natin ngayong araw na to tungkol sa pagninegosyo ng mani. Ayan. Sana ay kumita rin kayo kung gusto ninyong pagnegosyohan to. No? So hanggang dito na lamang. No? Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na at i-hit ang notification bell
para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko. Mag-like, mag-share at mag-comment na rin. Kita-kita po tayo sa susunod na video. Bye!